Father's Day was founded in Spokane, Washington at the YMCA in 1910. Diyan po nagsimula by Sonora Smart, who was born in Arkansas. Its first celebration was in the Spokane YMCA on June 19, 1910. Yan po ang first Father's Day, mga kapatid. Her father, the Civil War veteran, William Jackson Smart, was a single parent who raised his 6 children there. And after hearing a sermon about Anna Jarvis, Mother's Day, at Central Methodist Episcopalian Church in 1909, she told her pastor that father should have a similar holiday honoring them. Although she initially suggested June 5, her father's birthday, the pastor of the Spokane Ministerial Alliance did not have enough time to prepare their sermon, and the celebration was deferred to the third Sunday of June. So yun po yung first celebration ng Father's Day, June 19, 1910. At meron po akong isang request. Pwede pong makita ang kamay ng mga tatay. Meron din ang mga tatay. Mga bagong tatay. Amen ba? Pwede ba na lahat ng mga tatay ay agayahan mo dito sa harap maupo ng konti para magkalapit tayo? Amen ba? Yan. Mga tatay, dito po tayo. Special po kasi itong mensahe para sa inyo eh. Dito po tayo sa side po natin si... Yan. Ayan. Sabang marami po mga tatay. Stop na po. Okay na. Yan sa una at pangalawa po. First and second kasi po karaniwan, kumisa yung mga tatay ay lagi daw nakaupo sa likod, kaya nasa harap sila. Palamakan natin ang mga tatay. Amen. Ang tatay po yan. So tatay ba? Halika rito. Ito sa benta ko naman. Yan. Yan. So meron pong ipinirepare na special mensahe ang Diyos especially sa mga tatay. Kaya po ito na maupagbenta pa si brother. Yan. Isa pa. At ileti pa siya na ako si sister. Yan. Yan. Praise God. Nagugwapuhan ng mga tatay Punta natin sila. Amen. Praise the Lord. So ang mensahe po na inilagay ng Diyos sa aming puso ay Godly Father. Sabi natin Godly Father. Godly Father. So ngayon pong araw na ito, mga tatay, sulit ang pagpuntayo sa lugar na ito. Amen? Amen. Kasi yung mensahe po nating mapapakinggan ay ito po ay galing sa Panginoon at kami naniniwala pati mga nanay, mga anak ay mapagpapala po tayong lahat ng Diyos. Amen? Amen. Are you ready to receive the Word of God? Okay, let's dive into the Word of God. According to Acts chapter 13, verse 32 to 33, ang sabi po dyan, si Paul ay nangaral, word of encouragement, sabi niya, sa preaching ni Paul, we tell you the good news. So ako, may good news din ako sa inyo. Ito ang good news. What God promised our fathers, He has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus. Yung pangako ng Ama, na ipapadala si Jesus, tinupad ngayon, sinugo si Kristo. Yun ang kanyang kaisa-isang buktong na anak. The only begotten Son, si Jesus. Okay? As it is written in the second Psalm, sabi ni Lord, you are my Son. Today, I have become your Father. Okay? 2 Corinthians chapter 6, verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons. So, nakita natin, plural, marami. And daughters, kasama na po tayong lahat dyan. Amen? Amen? Sons and daughters, says the Lord Almighty. So, ang Diyos ang nagsabi na tayo magiging anak at mga anak ng Panginoon. Sons and daughters ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos doon. Amen? 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 Paano nangyari? Galatians chapter 4, verse 4 to 5. But when the time had fully come, yung tamang panahon, God sent His Son, si Jesus Christ, born of a woman, ipinanganak po siya ni Mary, born under the law. Anong reason? To redeem those under the law that we might receive the full rights of son.
So, nung si Jesus Christ ay sinugo ng Panginoon, nung tinanggap natin siya as personal Savior and Lord, ang sabi ng John chapter 1, verse 12, for those who believe Him and receive Him, He gave them right to become the children of God. So, tayong lahat ngayon ay nagkaroon ng rights, sabi natin rights, to become the children of God. So, mga tatay, mga nanay, mga lalaki, babae, we are all sons and daughters of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, paano nangyari yan? Verse 6, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. So, paano tayong naging anak ng Diyos? Dahil yung Espiritu niya, na tinanggap daw natin sa ating puso, the Spirit who calls out, Abba, Father. Sabi natin, Abba, Father. Abba, Father. So, yung Spirit na tinanggap natin, kahit ho tayo babae, kabataan, tatay, nanay, lahat ho nang tumanggap ng Espiritu ng Diyos, siya'y nagkaroon ng rights to become the children of God. Matatawag mo ngayon siyang Abba, Father. Sabi natin, Abba, Father. Abba, Father. So, you are no longer slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Tagapagmana ka pa ng blessing ng Panginoon. Amen. Hindi ka lang anak, tagapagmana. Siyempre, ang anak, tagapagmana yan ang pagpapala mula sa magulang. Amen? Amen. So, pag sinabing Abba Father, yan po yung salitang, sa Greek word po yan, yung sabihin, Daddy o Papa. Alam niyo ho, maraming title si Lord. He is Almighty God, He is El Shaddai, He is Jehovah Tsidkenu, He is Yahweh, He is Jehovah Roy, He is... Ang dami niyang title, pero alam niyo ho, ang isang title, listen to this, gustong-gusto ko, yung sinabi po diyan, na tatawagin natin siyang Ama. Amen. Imagine, the Creator of the universe, may likha ng langit at lupa, may pag-aari ng buong mundo, ay tawag mo sa Kanya ay Abba Father. Daddy o Papa. Paano ka naging anak? Dahil tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos. Ito po ang picture ng ating Panginoon. Gusto kong ma-picture nyo, paano mo ilalarawan ang ating Heavenly Father? Number 1, He is unchanging Heavenly Father. Siya yung Ama na hindi nagbabago. Hindi ka mukha ng tao, pabago-bago puso, pabago-bago isip, pabago-bago ang desisyon. Kumisan pag nangako, napabago. Pero ang Diyos, sasabihin ko sa iyo, number 1, He is unchanging Heavenly Father. He is the same yesterday, today, and forever. The Bible says, He says, I am the Lord, I do not change. So, ang ating Heavenly Father, hindi siya nagbabago. Pangalawa, ang failing Heavenly Father, hindi siya nag-prepare. So, the Lord never fails. Ang ating Ama, kung minsan tayong tao nag-fail, pero ang ating Ama, Heavenly Father, never fail. Amen? Amen. Ganyan po ang kanyang picture. Number 3, a bountiful and generous Father. Napaka-generous niya. Imagine, ang sabi ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Imagine, kahit sa isang anak ibinigay, hindi niya ipinagkait para sa kaligtasan ng tao. He is very generous Father. Amen? Amen. Ano pa siya? Merciful Father. Mahabagin siya. He is abounding in love and full of compassion and merciful Father. Who is God? Who is our Heavenly Father? He is redeeming Father. Kinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. A Father of abundant grace. Punong-puno siya ng biyaya ang ating Ama. He is an empowering Father. Ini-empower niya kanyang mga anak. And infinite Father. He is the beginning and the last. He is the Alpha and the Omega. Wala siyang katapusan. So yan po ang picture ng ating Heavenly Father. So ano po ang klase ng Father? Mga tatay, ito po. Number 1, sa Bible, may tinatawag na your Heavenly Father. Kaya nga si Jesus Christ, di ba? Nung nagturo siya ng prayer, sabi, kung kayo mananalangin, sabihin nyo, Father, hallowed be thy name. Okay? So He is our Heavenly Father. Number 2, your Father in Christ. Sabi po ni Paul, magkakaroon kayo ng 10,000
na tagapag-alaga, pero isa lang ang ama ninyo sa pananampalataya. Sa 1 Corinthians 4:15, sabi ni Paul, ako'y naging ama ninyo because of the gospel. Okay? Your father in Christ. Sino yun? Yung ama mo sa pananampalataya. Yung nag-share sa iyo, yung nag-disciple sa iyo, nag-discipline sa iyo, yung nag-alaga sa iyo. So, kung sino, halimbawa dito sa church, sa ayaw at sa gusto nyo, I am the father of this church. Amen. Kahit pa kayo na kayo mga anak ko? Amen. Amen. Amen ba? Amen. So, hindi pinag-uusapan dito yung edad. Si Brother Chidor, bata ka, pinakabata nating tatay. 4 anyos yan? 4 anyos? 80, cumple 80 y 12 de diciembre este año. 80. Palapalahan na niyo. Amen? Amen. Mas ka. So, pinakabata po natin. Tengo 7 hijos. 7 hijos. Talagang father. Palapalahan natin ang Panginoon. Amen? Amen. 80. Pero napakalakas niyan. Naglalakad ho yan mula sa bahay niya. Balikan. Araw-araw naglalakad. Imagine, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? So, pangalawa, your father in Christ. Kung sino pinag-share sa inyo, nagpatanggap sa inyo, nagbahagi ng Word of God, tinanggap niyo siya po yung ama niyo sa pananampalataya. Ngayon, meron pong tinatawag number 3, your biological father. Ito yung mga tatay natin nung tayo ipinanganak. Siguro naman walang ipinanganak dito mula sa Espiritu, no? Lahat tayo may biological father? Amen! Amen! So lahat tayo mayroong biological father. May tatay tayo. Wala ho rito na naging tao sa mundo na hindi galing sa kanyang tatay at nanay. Okay? Ang tawag ng biological father. Number 4, your substitute father o foster father. Kung minsan, limbawa nabalo na, namatay ang tatay. So mayroong mga nag-aalaga sa kanya, nagsasubstitute ang tawag ng foster father, na nag-aalaga, nagpalaki. Halimbawa, kinuha ni Lord yung tatay, bata pa yung mga anak, nag-alaga yung mga susunod na kapatid, mga kuya, o kaya amain, o kamag-anak. So sila yung mga substitute father, foster father. Number 5, meron tinatawag na father-in-law. Yan yung mahal na mahal natin. Amen? Mga father. Sino may father-in-law ba tayo? Okay, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Alam niyo ho, si Moises, pinagpala siya dahil sa kanyang father-in-law. Oh, dahil si Jethro na father-in-law niya, matalino, nagbigay ng advice sa kanya. At talagang ang mga father-in-law, mother-in-law blessing niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Okay, number 6. May mga ninong at ginang tayo. Ang tawag natin dyan is Godfather, Godmother. So, pangalawang magulang. And number 7, your father is sin, the devil. Sabi ng John chapter 8, si Satanas po ay ama. He is the father of all lies. So, kung ang Diyos ay Panginoon, si Satanas, ama din siya. Kaya lang, ama ng kasinungalingan. John chapter 8, verse 44. Okay. So, maraming klase ng tatay sa mundo. Number 1, may mga tatay na abusado. Ang tawag dyan, abusive father. Sabi natin, abusive father. Abusado sila sa kanilang mga anak. Talagang sobra nilang, makikita nyo, kung manonood kayo mga balita, may mga abusadong, yung mga anak nila, ginagamit nila sa prostitute, para lang kumita, abusado, may iba, binubugbog. Grabe! So, ang tawag doon, abusive father. Meron namang mga absentee father, absent, palaging absent. Ano yung sabihin absent? Yung bang lumaki yung mga anak nila, dahil sa kagustuhan nila magtrabaho abroad, yung mga anak nila lumaking hindi nila kapiling. Lagi silang absent sa kanilang mga anak. Pagka may okasyon ng anak, absent. Pagka may okasyon sa school, absent. So, hindi dahil sa ano pa man, kundi gusto niya kasing masuportahan na anak niya nag-abroad, nagtrabaho para sa anak, para sa pamilya, kaya lagi siyang absent. Amen. Kaya mas maganda kung kasama mo yung anak mo at saka yung pamilya mo para lumaki siyang kasama mo. Number 3, ang tawag dito ay abandon father. Meron namang mga father na inabandon na nila yung kanilang mga anak at pamilya. Yung bang talagang iniwan na nila.
So, I hope and pray na walang abandoned father dito. Amen? Amen ba? So, praise God. And number 4, meron tinatawag na appointed father. Alam niyo po yung appointed father, example nito si Abraham. Si Abraham, ang sabi ro ng Lord, you will become the father of many nations. Hindi naging father of many nations siya dahil ginusto ni Abraham. Kundi ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, you will become the father of many nations. So, siya po ay appointed ng God mismo, at ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, siya ay magiging ama ng maraming bansa. He is appointed father. Amen? Alam niyo, meron po tinatawag na adventurous father. Alam niyo, isa sa adventurous, ito yung mga taong malalakas ang loob, matatapang, pamukha ni Noe. Sinabi ng Diyos, kukunawin ang mundo, uulan ng 40 days and 40 nights. Pero sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, hinarap niya ang mga delubyo, hinarap niya ang mga taong hindi naniniwala sa kanya, yung kanyang pamilya lang ang nasave. Pumasok sa arko at ang mga hayop, natatandaan niyo po. Ang tawag doon, adventurous father. So meron mga tinatawag na audacious father, yung mga matatapang. Matatapang humarap sa problema. Hindi matapang ang hiya. Matapang humarap sa problema. Matapang sa trabaho. Matapang pagdating sa katuwiran. Amen? Okay. Ang pag-uusapan natin ay godly father. Sabi natin godly father. Godly father. Okay, ready na ba kayo mga tatay? Amen. Mga nanay? Church, are you ready? Okay, number 1. A godly father lead by example. Ano number 1? A godly father lead by example. Ang tunay na maka-Diyos, alam nyo, marami tayong pinag-usapan na iba-ibang klase ng tatay, pero alam nyo po, ang pinaka gusto kong isabihin sa inyo ngayon, dapat po tayo maging godly father. Godly father, He is a loving God Father, He is a knowing God Father, and living for God. So siya po ay hindi lang basta Father, kundi siya po ay maka-Diyos, mabuting Ama. At iyan po ang kailangan natin sa mundo sa panahon ngayon. Sabi ng Proverbs 20 verse 7, kayo pong bumasa mga tatay. Lakas. Kahinayatan ko sa mga tatay. Go! Ready to go! Good people live right and God blesses the children who follow their example. So, ang mga anak daw, mga pinagpala, kapag kayong mga anak nila, ay sumusunod sa example ng kanilang mga tatay. So, tandaan niyo mga tatay, a godly father lead by example. Hindi by word, hindi ho sa dinadaan sa puro pangako, kundi by example. Sabihin natin, a godly father lead by example. Ganyan din ang nanay. Kaya sabi ng verse 7, children are fortunate if they have a father. So, mapalad ang mga anak kapag meron kang tatay who is honest and does what is right. Ginagawa niya yung tama at mabuti. So, kaya humapalad ang mga anak ng Diyos na may takot raw sa Panginoon yung kanilang mga tatay. Amen? Amen. Godly. So, yan ang pinaka-number 1 mga kapatid. Ang godly person lead by example. Hindi mo halimbawa ako, hindi ko po pwedeng sabihin sa anak ko, anak, huwag kang magsusugal, pero ako naman nagsusugal. Ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya yun. Sabihin nga tatay, o daddy, tinuturoan mo kung magsugal, eh, ikaw naman nagsusugal. Hello? A godly father lead by what? Example. Ano sabi ng Bible? Do not let anyone look down on you because you are young. Halimbawa, yung mga batang nagsipag-asawa, ng mga naging tatay. Huwag mo sabihin dahil bata ka, sabi doon, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So dapat daw po tayong mga tatay, halimbawa tayo sa ating buhay sa pananalita. Kung paano tayo nagsasalita, yung ating buhay, yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa ating mga anak. Amen ba mga tatay? Amen ba mga nanay? So mga nanay at tatay dapat daw po set an example. Kaya nga po number 1, mga kapatid, ngayon lang ako
nakakasermon sa mga tatay. Kaya ano? May Father's Day naman eh. Ganyan talaga. Tatay ako sa church eh. Amen? Amen. So, number 1, a godly father lead by example. Yes. Dapat ho, tayo po ay good example ng ating mga anak. Yes. So, hindi ho sapat na bilhin lang natin yung kailangan nila, ibigay natin yung gusto nila, makapasal sila sa dapat pasalan. Dapat po, number 1, godly father lead by example. Amen. Halimbawa tayo sa pananalita. Okay? Ano sabi po? 63% of youth suicides are from fatherless home. Alam niyo po ba yan, mga tatay? Ito po ay ni-research ko according to the US Census and Health sa kanilang mga report. 63% of youth suicide are from fatherless home. 63%. 90% of all homeless and runaway children are from fatherless home. 90%. 85% of all children who show behavior disorder comes from fatherless home. 71% of all high school dropouts, yung mga nag-aaral na walang gana sa pag-aaral na umalis na sa school, come from fatherless home. According to the Association of National School, mga principal school, ito po ang kanilang report. 71% ng mga nagda-drop out sa school. Ang problema, fatherless home. 75% of all adolescent patient in chemical abuse centers come from the fatherless home. 71% of pregnant teenagers lack of father. Are you with me? Amen. Ganyan ka-importante yung role ng tatay. Pinakikita ko po sa inyo. Salamat po. Kaya lang, ikaw ng nanay. Matapsin, sister. Mawawag pa rin, mauuwa. So, ganyan po ka-importante yung role natin, mga tatay. Imagine niyo po yan. Ano po sabi? 43% of US children live without their father. Yung 43% mga bata sa US, nabubuhay sila, wala ang kanilang tatay. So, napakalaki ng role natin, mga tatay, sa ating mga anak. So, number 1, a godly father lead by example. Kaya dapat to tayo example. Tino sabi ng Ezekiel 16:44, everyone who quotes Proverbs will quote these proverbs about you, like mother, like daughter. Nasa Bible yan. Ano sabi? Like mother, like daughter. Ano naman yung son? Like father, Like son. ayun. Ha? Like father, like son. Like mother, like daughter. Nasa Bible. Ezekiel 16:44. Kaya yung larawan ng inyong anak, kung sinasabi mo, anak, bakit ganyan ka? O, tingnan mo yung pinagkopyahan. Sabi nga, kung gusto mong makita kung ano itsura mo pagtanda mo, o, tingnan mo yung nanay mo, tatay mo. Ganun naman yung itsura mo. So, kasi kopya lang eh. So, kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, napakahalaga yung role nating mga magulang. Amen. Hindi ito po basta-basta. Dapat seryosohin natin yung ating gawain bilang magulang. Kaya ho, palakpakan natin ang mga tatay narito sa harap. Amen? Amen! Ako po, I honor you, I appreciate you dahil ngayong araw na ito, inuna nyo pumunta sa gawain ng Panginoon. Number two, a godly father leaves a legacy. Sabihin natin, legacy. Legacy. Nag-iiwan ng legacy sa kanyang mga anak. Ano ba yung sabihin ng legacy? So number 1, a legal term, something handed down from one person to another. Ang ibig sabihin po ng legacy, yung may iniwan ka sa iyong anak, may ipinamana ka, pero hindi utang. May iniwan ka, pero hindi sama ng loob. May iniwan ka, pero hindi puro problema, ha? Dapat, ang mga magulang, mayroong iniiwang legacy. Sabi natin, legacy. So, something powerful that people will remember and treasure.
Yung mga anak mo, maaalala ka, nung nabubuhay ang tatay ko, ganito siya, nabubuhay ang daddy ko, ganito siya sa akin, ganito siya sa amin. Yung bang something powerful na maaalala ka ng iyong mga anak. Amen. Pero yung naaalala sa iyo, legacy, yung mabuting bagay. Psalms 143 verse 5 sabi ron, I remember the days of old. I meditate of all that you have done. I ponder the works of your hand. Tingnan niyo sabi ni David, naalala ko yung the days of old. Siya kong binubulay-bulay, siya kong inuusal-usal, binabanggit yung mga gawa ng tatay ko, ng nanay ko nung una. Amen? Legacy. So legacies are what we leave behind to family, friends, work, colleagues, neighbors, communities. This include material possession, our history, belief system, and values, business. So mga kapatid, ito po yung mga iniiwan natin, good name, reputation, and teaching. Ito po ang tawag dito is legacy. Sabi natin, legacy. Legacy. So dapat meron tayong iiwan sa ating mga anak. Tingnan niyo po ang sabi ng legacy is not about title or position. This do not make the leader, but credibility, influence, positive role, modeling, passion, and integrity. That is legacy mga kapatid. So, ano ang legacy natin iiwan sa ating mga magulang? Sa ating mga anak? Parents can leave legacies of the skill of faith example to their children. Ito ho, pinaka-the best. Ito ho mga tatay. Ito ho, number 1. Pinaka-the best legacy na pwede mong ipamana sa iyong mga anak ay yung pananampalataya. Amen. Sa Panginoon. Yung takot sa Diyos. The best legacy or the best thing that you can do for your children, mga tatay, na pwede mong ipamana. Sabi doon, yung faith example na tayo kung paano mananampalataya sa Panginoon. Kasi yan ang madadala natin hanggang sa langit. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen ba? Yung pamanang material, maganda yan. Pero hanggang lupa. Yes. Tama ba? Yes. Yung pamanang bahay, maganda yan. Pero hanggang lupa. Yung pamanang condominium, maganda. Yung mga ari-arian, material na bagay, lahat yan maganda, kailangan yan. Habang nasa lupa. Pero tanong, madadala ba yan sa langit? Madadala ba? Hindi. Pero ang pwede mong pamana na kayang dali ng anak mo ay yung kung paano ka nagkaroon ng takot sa Diyos, sumunod sa Diyos, pananampalataya, na ipinamana mo sa iyong mga anak hanggang mamatay, kayang dali ng iyong mga anak yan. That is legacy. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya mga parents, mahal ninyo yung mga anak, kaya kayo nagtatrabaho, ginagawa natin 7 araw wala kayong pahinga. Kasi sa sobrang mong pagmamahal sa iyong mga anak, gusto mo mapag-aral, hindi masama. Gusto mo mapagtapos, hindi masama. Gusto mo lahat ng kailangan, maibigay mo, hindi masama. Pero sasabihin ko sa inyo, ang pinaka-the best na pwede mong pamana sa iyong mga anak hanggang mamatay kung talagang mahal mo siya, yung magkasama-sama kayo, buong pamilya, sa Diyos, sa langit. Amen. Amen. Hindi mapunta sa kapahamakan. Yan ang the best na pwede mong ipamana kaya kung magulang. Kung talagang mahal mo ang iyong mga anak, hindi lang hanggang dito sa lupa. So the best na legacy na pwede mong ipamana sa iyong mga anak, yung pagkatakot sa Panginoon. Palakpakan po natin sila. Amen? Kaya, my child, listen when your father corrects you. Kaya kayo namang mga anak, pag kinukuri kayo ng mga tatay, makinig kayo. Amen ba mga anak? Amen. Lahat tayo naging anak. Amen? Ayaw, mag-amin ng mga anak ha. Kulang na lang. Sabi doon, listen when your father corrects you. Don't neglect your mother's instruction. Pag sinasabi ng nanay at tatay mo, ganito dapat gawin, matuto tayong makinig kasi po. Anong sabi ng verse 9? What you learn from them, kasi them, tatay at nanay, will crown you with grace. Magiging corona mo yan. And be a chain of honor around your neck. Sabihin, yung mga payo ng tatay at nanay, parang kwintas yan sa iyong liig, daladala mo yan. At corona mo, crown mo yan. So lahat ng mga wisdom, instruction, guidance na nakukuha natin sa ating mga magulang, blessing yan para sa ating mga anak. Palakpakan po natin. Amen? Amen? Amen. Amen? Ano sabi ng Bible? Hallelujah! Bumasa po tayo lahat sabay-sabay.
Blessed is the person who fears the Lord and is happy to obey His command. His descendants will grow strong on the earth. Sabi ko, the family of a decent person will be blessed. 3. Wealth and riches will be in home. His righteousness continues forever. So mga kapatid, yung wealth and riches, magandang pamana. Pero sinasabi ko, yung righteousness, yung faith, yung pagmamahal mo sa Panginoon, yan po ang legacy na pwede nating madala hanggang sa kabilang buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen? Tingnan nyo, sabi ng Proverbs 13:22, when a good man dies, pag yung daw mabuting tao, namatay. Ano iniiwan niya? He leaves an inheritance to his grandchildren, but when a sinner dies, his wealth is stored up for the godly. Pagka ang mabuting tao yung namatay, nag-iiwan yan, yung mga may takot sa nag-iiwan ng mabuting inheritance sa kanyang mga apo at apo sa tuhod, apo sa talakpakan, tapo-apuhan. Pero pag daw yung sinner ay namatay, sabihin pa ng mga tao, buti na. Diba? Eh, masakit naman yata yung mga anak at pamilya sabihin, buti nga yung tatay ko, kinuhanan ni Lord. Di ba? Masakit yun. Kasi walang hiyang tatay. Masamang tatay. Pero mga anak, kahit gaano ka walang hiyang yung tatay mo pa rin yun. Tanda nyo, isa lang yung tatay. Wala tayo sa mundo kung walang tatay. Amen? Oh. Ito ho, example ko sa inyo. Si Jonathan Edward, makinig kayo ito, dalawang tatay, no? Pinag-aralan, dalawang tatay generation. This is true to life. Hindi po ito invento. Ito po ay in-examine. Isang taong may takot sa Diyos na tatay at isang taong walang takot sa Diyos. Okay? Makinig kayo mga tatay. This is true. Tingnan niyo po yan sa Google, i-research niyo. Una, pag-usapan po natin yung si Jonathan Edward. Sabi daw, yung kanyang descendant, man of God, and married a woman of like character, committed their marriage to the Lord. Yung kanyang descendants, tingnan nyo, 300 clergymen, 100 professor, 100 attorneys, 30 judges, 1 dean of law school, 60 physician, mga doktor, 1 dean of medical, 14 presidents of the universities, 3 state governor, 1 controller of U.S. Treasury, isa VP o Vice President of the United States, Vice President. Eh, tinan nyo naman history, yung walang takot sa Diyos. Yung kanyang 1,200 descendants pinag-aralan. Ito resulta, tingnan nyo. 310 professional backgrounds, criminal. 440 wrecked their lives through debauchery. Tingnan nyo mga ginagawa. 130 went to jail. 7 for murders, average sentence of 13 years. More than 600 alcoholic. 60 were habitual thieves, mga magnanakaw. 190 were prostitutes. 20 became tradesmen. And 10 learned trade in prison. That sin cost the state of net worth $1,250. So makita niyo yung difference? Amen ba mga tatay? Amen ba? This is true. So nakita niyo yung difference kung bakit napakalaga. Number 1, a godly father live by example. Number 2, a godly father live by legacy for his children. Okay? Number 3, matatapusan po tayo, mabilis po tayo. A godly fathers lead the family. So ang tunay na mga Diyos na Ama, siya yung nangunguna sa kanyang mga pamilya. Paano niya pinangungunahan? Worship leader ka. Ang sabi ng Joshua chapter 24 verse 15, ang sabi diyan, but if you don't want to worship the Lord, then just right now, I will, sabi doon, will you worship the same idols your ancestors did? Or since you're living on land that once belonged to the Amorites. Alam niyo yung mga Amorites, yung kanilang mga ancestor,
ang sinasamba nila, mga Diyos-Diyosan, God of sex, gods of money, gods of immorality, kung ano-anong Diyos. Pero sabi ni Joshua, my family, sabi niyo, my family, especially mga tatay, sabi niyo, my family, and I are going to worship and obey the Lord. Isang taho, sabihin natin, my family and I are going to worship and obey the Lord. So, ibig sabihin, tayong mga tatay, sino nagsasalita dahil si Joshua? So, yung mga tatay, tayo ho, ang mga namumuna sa worship dapat. Amen? Yung tatay, ang maagong gumigising, anak, gising na. Pupunta tayo sa church, sabi doon, my family and I'm going to worship. Pupunta tayo sa church. Father's Day ngayon. Amen? Amen. O, kahit hindi Father's Day, kung meron kang day off, dapat ang mga tatay, kung gusto mo talagang ma-influensahan ang iyong anak na magkaroon ng takot sa Diyos, righteousness, mga kapatid, number 1 na muna dapat ay ang tatay. Sabi dyan, my family and I going to worship and obey the Lord. Okay? 1 Corinthians 11 verse 3, tinan niyo po ang sabi dyan. But I want you to know and realize that Christ is the head of every man. The head of a woman is her husband. And the head of Christ is God. Okay. Naintindihan niyo po ba yung verse na ito? So, yun daw pong tatay, tayo po ay mga God's leader. Mga leader tayo sa ating pamilya. Pero yung mga nanay, dapat yung maintindihan, si Jesus Christ ang head ng church. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Pero, the head of a woman is her husband. So, head. Eh, sabi naman ng mga nanay, oh, siya ang head, pero ako ang leeg, kaya ako pa rin ang magtatakbo. Sabi ng mga nanay, ako pa rin ang may control. Sabi ng Bible, the head of a woman is her husband. So, hindi ibig sabihin, pag head ka, inaabuso mo ang iyong asawa. O kaya, kinokontrol mo siya, o kaya dinidiktahan mo siya. Hindi yun ang ibig sabihin ng head. Okay? Ito ibig sabihin. 1 Thessalonians 5:8. If anyone, ito ho, fails to provide for his relatives, and especially for those of his own family, he has disowned the faith, failing to accompany it with fruits, and is worse than an unbeliever who perform his obligation in this matter. So, tandaan nyo, mga tatay, kayo, kumbaga sa isang corporation sa pamilya, ganito po yan. Ang role ng tatay, sa isang corporation, you are the president. Head ka president. Ngayon, yung isang corporation, maraming department. Ha? Department ng laundry, department ng food department, school department. Alam niyo ho, maraming department. Hindi ibig sabihin ng ikaw ay head, inaabuso mo yung asawa. Hindi yun ang ibig sabihin. No? O kontrolin mo, o kaya, i-under mo o tinatakot-takaran mo ang iyong asawa. Hindi ganun ang ibig sabihin. No? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kayo, isang corporation, may dapat, ikaw yung president, bilang president ng isang corporation, alam mo kung ano dapat gawin. Halimbawa po ako, example ko, yung sarili ko. Kami sa pamilya, meron po ako isang anak, si Asia. Maraming department. Pagdating ng gabi, kailangan ko siyang ihatid sa school, sa trabaho, at sinusundo ko po siya. So, driver po ako noon. Transportation. Pagka ho yung kanyang uniform sa trabaho, ay hindi na plancha. Planchador, nagpa-plancha ho. Anong tawag sa department na yun? Planchadora. Pagka ho, maraming labahin. Nung isang gabi, sabi niya, Daddy, pakisampay mo nga yung aking damit. Nagsasampay ako. Anong tawag? Laundry department. Pagka kailangan bang mamamalike. So, ibig sabihin, ganito po. Ang ibig sabihin ng provide, malawak yan, hindi lang ho sa isang bagay. Spiritually, materially, socially, emotionally, kailangan meron kang ginagawa para sa iyong pamilya. So, you are the head of the company. Ngayon, dapat mong maintindihan na a godly father, hindi ka lang head, dapat mahal mo ang iyong asawa. Amen. Amen.
Malakas ang amen ng mga asawa ngayon ah. Maraming pawaki yata ang amen ba mga tatay? Ito ang sabi ng Bible, Ephesians 5:25, husband, love your wives. Hindi sinabing husband, under your wives. Hindi sinabing husband, abuse your wives. No? Ang sabi, husband, love your wives. Bakit? Just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Paano ba minahal ni Kristo ang church? So tayo daw mga tatay, gano'n natin mamahalin. Kasi ang tanong, paano ko ba mamahalin ang asawa ko? Paano ba minahal ni Kristo ang church? Binigay niya yung buhay niya, nagsakripisyo siya, sarili niya. So ganun po ang mga tatay, talagang kung paano minahal ni Kristo ang church, ganun mo raw mamahalin ang iyong asawa. Love your wives. Hindi mo sinabing love Father's wife. ha? Ano sabi? Other's wife? Ganun ba? Love your. Marami pa talas. Amin ba mga Wives natin. wives? Sorry. Love. Singular. So, mahalin ang ating mga asawa. Pero yung Colossians 3:19. Yan. A husband must love his wife and not abuse her. Pwede ba natin basahin mga tatay? Go. And not abuse her. Alam niyo, marami ng mga tatay kasi abusado. Di ba? Inaabuso nila. Ang sabi ko sa Bible, yung asawa mo, suitable helper, hindi sinabing katulungin. Katuwang, hindi katulong. Amen ba? Iba yung katulong sa katuwang. Oh, kaya ho, tinan niyo sabi ng Genesis 2:18. Ang asawa, partner. Hindi partner in crime, ha? Kapartner, katuwang. Sabi ng Genesis 2:18, now, the Lord God said, it is not good, sufficient, satisfactory that the man should be alone. I will make him a helper. Ano yung sabihin ng helper? Suitable, complementary, adapted. Sabihin, katuwang, hindi po katulong. Amen ba mga tatay? Helper. Helper. Yes. Ibig sabihin, magkatuwang kayo, magkasama, magkaisa kayo. Magtulungan. Magtutulungan kayo, meron kayong unity kung paano nyo pauunlarin ang inyong pamilya. Hallelujah. Palakpakan natin sila. Amen? Amen? So dapat naiintindihan natin, number 1, a godly father. Ano number 1? Live by example. Number 2, a godly father leaves legacy. Number 3, a godly father love Lead the family. lead the family. And number 4, Godly father love your wife. They are the father Yeah. love your wife. Genesis chapter 2 verse 18. So tayong mga tatay, dapat naintindihan natin yan. Yun, para po yung asawa, hindi ho kinuha sa, kundi malapit sa puso eh. Dito sa tadyang, malapit sa puso. No, hindi kinuha sa paa. Ibig sabihin na parang hindi mo tinatapakan mo yung asawa. Pwede naman kuhanin sa puwet, hindi naman kinuha sa puwet. Ano? Ibig sabihin mo kung puwet yung asawa mo, hindi, ibig sabihin, bakit dito kinuha sa tadyang? Sa puso eh, malapit sa heart. Ha? Ibig sabihin, dapat mong maintindihan na yung asawa mo, talagang malapit sa puso mo. Nasa katuwang mo yan, mahalin mo yan, malagaan mo yan. I-treat mo siya na weaker vessel ang sabi ng Bible. Amen? Amen ba? Amen. Humihina ang amen ng tatay. Amen? Amen. Ha? Dapat ho, tayo mga tatay, alam natin ng ating asawa, minamahal natin. A husband must love. Ngayon, ang question, paano mo ipapakita ang iyong pagmamahal? Okay, another topic yan. Tuturuan ko po kayo ng 365 ways how to show your love to your wife. Pero next year. Maraming paraan. Bigyan ko yung halimbawa. Sabi nga, kapag paano mo ipapakita, hindi naman sa pamamagitan ng pera. Palagi, mga simpleng bagay. Amen? Chocolate.
Wala nang diabetes na, tsokolate pa. Ano? Parang gusto mong madali So, kailangan, marami tayong ways, ipakita natin kung paano. Kayong mga tatay, mag-isip tayo, paano mo ipapakita yung love mo sa iyong asawa? The same power. Ha? The same power in the family. Ikaw, Brad, paano mo ipapakita ang pag-ibig mo sa iyong asawa? Gagalangin, ikaw, Brad. Ay, ikaw, Brad. Sige, ikaw. Okay. Ito mong sweldo ibibigay diretso sa kanyang ATM card. Brother Paul, ano mga example dyan? How to share your love to his wife? Tulungan sa trabaho. Kuya Labi? The same. The same. Brad? Ha? Respect. Okay. Kuya? Parehas kami, magtulungan. Magtulungan. Suporta. Suporta. Respect. Respect. Nagkokopya yata kayo magkakasalita. Tulungan. O, ginawa mo sila. Ang gunawa sa lahat. Pinagalag mo lang, Brad. Okay, pero okay, Brad. Singko po kay Sister Elvie, buhat nung pagtising niya, inahalikan mo tapos I love you. Iya! Ay, wala si Elvie kasi. Oh, brother. Ako pa siya mamahalin, wala siya. Abay! Ay, papakita mo rin yun kahit wala. Darating na yun. Sa ibang bahay. Okay. So mga kapatid, last, dito po ako magtatapos. Tapos na po ako sa last nito, number 5. A godly father blessing his children. Ano ibig sabihin itong pinagpapaalam mo ang iyong mga anak? Ito, napaka-importante mga tatay. Natutuhan ko sa Bible, tingnan niyo ho, biblical, verse 20 and verse 21. By faith, Isaac invoked future blessing on Jacob and Esau. So si Isaac, anak niya, kambal, si Jacob at saka si Esau. Ngayon, ang sabi ro, invoke. Pag sinabing invoke, magsalita ka ng mga mangyayari in the future. Ang tawag dyan is prophetic blessing. Ngayon, si Jacob na anak niya, nung siya'y mamamatay niya, tinawag yung kanyang mga apo. Ayan, no? By faith, Jacob, when dying, blessed each of the son of Joseph, yung kanyang mga apo-apo, pati anak, bowing in worship over the head of his staff. Anong ginawa? Binless. So mga magulang, makinig kayo, ito po ang principle na biblical na dapat ninyong nating ginagawa sa ating mga anak. Napakahalaga yung blessing ng magulang sa anak. Okay? Napakita ko po sa inyo sa Bible na napakahalaga. So, sa Hebrew word, pag sinabing blessing, ibig sabihin to speak well. Sabi natin to speak well. To speak well. Sa Greek word is to speak a good word that comes from the heart of God. So yung magsasalita ka ng mabuting bagay sa iyong anak. Di ba yung anak mo, bata pa, maliliit pa lang, di ba? Maliliit pa lang na ganyan. Yung mga magulang, nagsasalita ka na. Itong aking anak, I speak blessing, I speak good health, I speak wisdom. So nagpo-pronounce ka ng blessing sa iyong mga anak. Napaka-importante yan. Ngayon, kung malaki na yung mga anak mo, bago umalis, halimbawa, bibiyahe ng Pilipinas, i-bless mo. Ako, ginagawa ko yan si Asia sa tuwing bago, halimbawa, pupunta ng Amerika, bago umalis, pinag-pray namin yan. I speak blessing, provision, protection, kahit saan siya pumunta. So mga kapatid, napakahalaga yung nag-i-invoke ka ng blessing sa iyong mga anak. Alam niyo po sa Bible, pinag-uunahan ni Jacob at saka po ni Esau yung blessing. Nung i-bless na ni Isaac, nung si Isaac ay mamamatay na kasi matanda na, malabo ng mata, sabi niya sa kanyang asawa kay Rebecca, kumuha ka ng paborito kong hayop pagkain, pagluto mo ako, at bago ko mamatay, i-bless ko ang iyong anak. Ang kauna-unahang dapat i-bless yung panganay. Mas matanda si Esau kaysa kay Jacob. Itong si Jacob, paborito ng kanyang nanay, dinaya. Ang ginawa nila, kasi po si Esau, balbon. Sabi ko ni Rebecca, narinig ko yung tatay mo, ibibigay na raw yung blessing. Tingnan nyo, pinag-uunahan nila
Napaka-importante yung blessing ng magulang sa anak. Alam niyo yung ginawa ni Rebecca? Kinausap niya si Jacob, lika dito. Pumunta ka sa kumuha ka ng kambing o tupa na yung balahibo, kukuhanin mo iba, lalagay mo sa yung kamay at ipagluluto ko siya ng paboritong pagkain tapos para maibigay na yung blessing mo. Ang i-bless niya dapat si Esau kasi panganay muna bago sa yung bunso. Kaya lang, dinaya. Kasi nga, ganun ka-importante sa kanila yung blessing. So alam niyo, lahat ng sinabi ni Isaac kay Jacob, nangyari yun. Lahat ng sinabi niya kay Esau na anak niya, nangyari. Alam niyo, mga tatay, very powerful ang lahat ng ating sasabihin sa ating mga anak. Correct. Kasi po, tayo po ay nasa authority ng Panginoon. Pati yung mga nanay. Kaya pag sinasabi mo yung anak mo, yung anak ko, tanga, lalaking tanga yan. Yung anak ko, mahihain, lalaking mahihain. Yung anak ko, dungo. Yung anak ko, walang darating, puro negative, puro pangit, aapekto sa buhay niya. So mga kapatid, dapat speak blessing, speak the word of God, speak wisdom, speak direction, speak promotion. Amen? Amen. Speak life, speak life. So, kung meron kang dapat sabihin sa mga anak mo, yung mga magagandang bagay, lahat yan mangyayari. Lahat ng sinabi ni Isaac nangyari kay Jacob at kay Esau. So mga kapatid, napakahalaga po yan. Tingnan niyo po example. Genesis 49:26. Sabi niya, your father's blessing are greater than the blessing of the ancient mountain. Yung blessing ng magulang, greater pa sa kayamanan makukuha sa kabundukan. Mga ginto, mga silver, mga kayamanan sa mundo, yung blessing ng magulang. Napaka-powerful ng mga blessing ng magulang. Kaya yung mga magulang na ibinibless nila ng mga anak, lalaki ang yung mga anak ng mapalad at puspos ng pagkapala. Alam pa natin ang Amen? Sabi ni John Eckhart, a prophetic word can save your life, release you into your destiny, give you understanding, release grace into your life, bring correction, cause breakthrough, and give you direction. Yung blessing na yan. So prophet and prophetic utterance are sometimes despised and lightly esteemed. Prophet should be esteemed and received. They bring great blessing. Yung mga prophetic word. So tingnan niyo po. Sabi ng Proverbs 23. Dito po ko magtatapos sa ilang verse. Listen to your father, without him, you would not exist. Mga anak, alam niyo ba kung wala ang tatay mo, hindi kayo nag-exist sa mundo? Naniniwala ba kayo? Lahat tayong mga tatay ngayon. Sabi doon, without your father and mother, hindi ka nag-exist. Ngayon sabi ron, when your mother and your father is old, show your appreciation. Mga anak, kailan nyo ipapakita ang appreciation nyo sa inyong mga tatay at nanay kapag ka nakahiga na sa kabaho? Kapag matanda na? Na hindi niya na maaamoy yung mga mababang bulaklak, bibigyan ng mga masarap na pagkain na hindi na kayang kainin kasi matanda na. Mga anak, ngayon mo ipakita ang iyong appreciation sa iyong mga magulang. Amen. Appreciate. Bakit? Nag-iisa lang ang iyong nanay. Nag-iisa lang ang iyong tatay. Ano sabi ng Bible? That without him, you would not exist. Hindi kayo pinanganak sa mundo, wala ang tatay at nanay mo. Ako rin, lahat tayo. Ngayon, hindi ba sa inyo maaari, wala ng tatay at nanay. Pero hanggang ngayon, buhay pa yung tatay at nanay mo. Ang dapat mong gawin, mga anak, appreciate your parents. Amen. Yes? Amen. Amen? Amen. Kasi kung walang tatay at nanay mo, wala ka. Yan ang totoo. Appreciate. May mga anak ngayon, lumalaki mga rebelde. Sabi nila, iba na kasi ang mga takbo ng isip ng mga bata ngayon. Kasi kaya iba na rin kasi ang takbo ng isip ng mga magulang. So dapat tayo mga magulang, godly tayo, example. Live by example. Amen? Dapat mahal natin ating asawa. Dapat tayo po mahal natin ang ating pamilya. Tayo nangunguna. So kaya sabi doon, verse 23, truth
wisdom, learning, and good sense, these are worth paying for to valuable for you to sell. Alam niyo raw yung wisdom, truth, lahat yan, galing yan sa ating mga magulang pag marunong tayo makinig. Yan yung karugtong, verse 24. Ilakas nyo. Everybody, read please. The father of godly children expose joy. What a pleasure to have a children who are wise. Verse 25, everybody. So give your father and mother joy. May he gave you very happy. So tayo raw mga anak, bigyan nyo naman ng kagalakan ang inyong mga tatay at nanay. Alam nyo, nakakalungkot, ang daming mga anak hindi marunong magpasaya ng kanilang magulang. Payakin pa. Yes. Hindi nila na-appreciate na kung wala silang tatay at nanay, wala sila sa mundo. Amen. Ang sabi ron, give your father and mother joy. Bigyan mo naman ng kagalakan. Kailan mo pa pasasayahin? Pantay ng tuhod. May she give you birth. Alam niyo po, yung ipinanganak ka. Di ba? Ang hirap noon. Nakakita na ba kayo ng nanganganak? Yes. Naalala ko po nung si Joy nanganganak, siya po nag-labor, pero nasa-cesarean po siya. Kasi si Asia, yung kanyang puso, yung pumalupot sa kamay. Nung muna, normal. So kaya nag-labor siya, ang hirap. Pero alam mo naman sa Pilipinas, hindi kang kalito na pinapapasok. Nandun lang ako sa labas, nag-intercede, nag-pray. Yung di ba ba? Yung iba, pagka nanganganak, nakita niyo, talagang maaawa ka sa asawa. So busy kami, Pedro! Pinaka ulit! Isang buwan. Tapos ang buwan, buntis na naman, hanggang 9 months. Pedro! Pero mga kapatid, ang hirap nun di ba? Kaya pinasaksakan ng mga pain reliever. Kasi talagang very painful yun. May she who give you birth. Maano yun masakit yun. Pero ito ang gusto kong puntos, mga kapatid, mga anak, tatay at nanay natin, isa lang yan sa mundo. Sabi ng Bible, show your appreciation, bigyan mo ng kagalakan ng iyong mga magulang. So lahat ng mga tatay na nandito sa harap, gusto ko pong i-honor natin sila. Amen? Amen? Kasi, alam mo, bihira lang po ito nangyayari. Bihira lang. Ngayon, kung walang anak nyo rito, nandito kayo yung mga asawa o mga pamilya, let's bless our Father, honor our Father. Tayo pong lahat ito ngayon. Bigyan natin sila ng, ang sabi ng Bible, honor your father and mother. Tatlong blessing, habang yung buhay, gaganda ang iyong buhay sa lupa at ikaw ay pagpapalain. Nasa Bible yun. Honor your father and mother. Amen? Amen. Oh, kaya sabi doon, sa Bible, sabi ni Paul, meron man kayong 10,000 na tigapagturo, I became your father through the gospel. So mga kapatid, i-bless po natin ang ating mga father na ito. Amen? Amen. So gusto ko po na tayong lahat ay umawit at ihilingin ko po ng mga